Nakatapos na tayo mga idol sa pagbubutas, ikakabit na natin mga idol itong daydayan. Yan, unahin natin isalpak din sa bandang gitna. So ito natin itong mga mitsa ng ligason. Wala nung dugtong ito mga idol, diretsuhan ito hanggang huli. Una hanggang huli. Bali ang haba lang mga idol lang ibabaw nito ay 15.5 feet. Yan ang haba ng kahoy na daydaya natin sa ibabaw. Yan, dito naman tayo sa kabila, sa bandang kaliwa. Ay salpak na natin yung nasa bandang kanan. Ganyan lang mga idol ang pagkakabit ng daydaya na mga dibutas. Madali lang mga idol ikabit to, basta maayos yung pagkasukat natin, yung pagkabutas ng daydayan dito sa pagsasalpakan ng mitsa ng ligason. Yan. Ating huhutukan ng mga idol itong bandang una. Lalagyan na natin ng ayusti. Yan. Tulad ng dati mga idol, mulinete pa rin ang ating ginagamit. Ito talaga ang mabisang paraan sa paghuhutok ng daydayan, itong mulinete. Talang dito na tayo mga idol nasanay sa ganitong paraan. Yan. Umpisahan natin mga idol do sa tayo ng panarikan. Tapos lalagyan ulit natin dito sa medyo bandang una ang isa pang mulinete ulit. Bali 3 mga idol yan para mahutok natin ng maayos. 3 mulinete. Yan, okay na. Isisigo na natin mga idol itong dulo ng daydayan dito sa roda. Para maipirme natin, malagyan na natin ng epoxy. Okay na mga idol. Yan, tabas na natin yung dulo. Nakasigo na sa dulo ng sa roda itong dulo ng daydayan. Yung kabila naman bandang kanan. Yan, okay na. Pareha sa kasigo ng mga idol itong dulo ng daydayan dito sa roda. Yan, gaya lang kasimple mga idol ang pagkakabit ng daydayan sa ganitong mga nasimbol natin mga bangka. Yan. Tapos epoxyhan na rin natin ng maayos. Kailangan talaga isawa sa epoxy para matibay mga idol. Sa pangmulinete mga idol para talagang malantik ang pagkahutok nitong ating daydayan. Yan, kailangan mga idol ang paraan sa paghuhutok. Tapos iikutin natin ang kahoy para humapit. Yan, yung kita natin mga idol na bumababa talaga yung daydayan pag iniikot yung lubid. Kailangan lang mga idol may katuwang din, may katulong din tayo para malwan. Kaya rin naman itong mga idol lang isa, kaya medyo talagang mas malwan kung may katulong.
Yan, okay na mga idol, nakasalpak na. Ating pakuha na itong dulo. Saan natin pinapakuha yan pagka nakasalpak na yung dulo ng plywood dun sa kanal. Dito naman tayo mga idol sa bandang hulihan. Okay na yung bandang una, nakakabit na yun. Ito namang bandang hulihan ng ating ikakabit. Yan ang kagandahan mga idol sa diretsuhan ng kahoy, yung walang dugtong. Mas maluwan tayo nakakapagkabit ng daydayan, gawa ng isang trabaho lang. Hindi katulad may dugtong, gagawin pa natin yung dugtong sa gitna. Pero okay din naman mga idol yun, wala tayong magagawa pagka talagang mahaba yung bangka, wala tayong makikita ng diretsuhan kahoy. Talagang wala tayong chance para kailangan talaga dugtong. Yan, gaya nung nasa unahan mga idol, muliniti rin itong bandang hulihan. Parehas lang naman ang diskarte niyan, una't huli. Madali lang naman ito mga idol sa mga gusto pong mga idol matuto. Yan, ganito lang po ang paraan ng pagkakabit ng daydayan. Okay na rin, ikabit na natin. Yan, ipuksahan na rin natin mga idol, nakasigo na. Nakasalpak na rin mga idol, okay na. Papakuha na rin lang natin itong mga dulo. Hindi talaga pwede mga dulo ng pako yan. Yan, okay mga idol. Naikabit na rin natin ang maayos si ring daydayan. Lagyan na natin mga idol ng sabat na pako itong daydayan. Itong bitsa ng ligason dito sa daydayan. Kailangan lagyan natin mga idol ng pako yan para mas matibay. Tapos yan mga idol ay ating puputulin yung nakalabis na yan at papaitan natin para matakaan ng epoxy yung ibabaw. Yan mga idol. Tatakaan natin ng epoxy yung ibabaw niyan. Ukita natin ang bahagya para magkaroon ng epoxy para mas matibay mga idol. Dahil pag hindi natin nilagyan ng epoxy ang ibabaw niyan, posibleng pumutok yan sa sobrang init ng araw. Yan. Yan mga idol ang ating technique para mas tumibay ang batsula.
Ukita natin ang bahagi yan bago tataka natin epoxy. Dahil ako na mga idol, hindi namin nilalagay ng ukit yan, pinapahira na namin ng epoxy. Habang tumatagal mga idol, parang lumalabas mga idol yung dulo ng mitsa ng ligason, umuutlaw. Hindi katulad yung ganyan, pinuputol natin ng sagad na sagad, tapos inuukitan pa natin para magkaroon ng epoxy. Yan. Kaya hindi mahalata mga idol yan na lampas ang ligason sa ibabaw ng daydayan. Parang buo rin mga idol ang pinakambatsula natin. Yan, okay na mga idol, malagyan na natin ang taka na epoxy. Pag natuyo na mga idol ang epoxy yung ating kinabit na daydayan, yan, saka natin tatanggalin yung mga mulinete. Yan mga idol, hanggang dito lang itong video ito. Maraming salamat sa panonood. Yan, huwag po sanang kalimutang mag-like at pakishare din mga idol itong video ito. Yan, thank you so much po at God bless po sa atin lahat.